So we are back again sa ating last game of the day. This is gonna be Noob Gods versus Team Kalag. And sa wakas, I can feel the higaan. So malapit na, last game na lang. Makakahiga na din. Picture muna. So wait lang guys. Saksak ko lang yung cellphone ko. So ayan, going back to Noob Gods versus Team Kalag. Ang humarang sa Noob Gods, giba, default agad. So mababan nga nila dito ang PA at ang Witch Doctor para sa kanilang first space band, while sa Team Kalag naman is gonna be the Disruptor, and they are still waiting, or we're still waiting para sa kanilang second band, which is gonna be Shadow Shaman. So bagong lineup na naman to ng Noob Gods guys, no? So medyo hindi ko kilala yung ibang players dito aside from Harvey, Jesse, and basta medyo new sila. So let's wait. Maybe we can use this as our game of the day or game of the week, and we can post in Yammers and you can rewatch it while you are on duty, since Yammer is legal, you know. And also please expect all of the games that I have been casted will be uploaded sa YouTube. Kahit ano ba yan, basta na record ko, goods to goods yan. And you can rewatch it anytime, anywhere with your YouTube app. So ayun, PL Lion ang mababa din ng Noob Gods, while the Team Kalag naman will be Octarine, or Octarine, pangalan nito Oracle, and Nature's Prophet will be first pick, and Warlock naman para sa Noob Gods. So gamit talaga yung Warlock dito guys. Wait lang. Nunod pala sila ng horror. So SF bababa na rin. Okta rin yung Oracle? Ano ba, Mel? Kailangan mo ata magbasa na naman ha. Try natin maglaro mamaya, no? Papalinis na ako ng ngipin, tapos magre-relive tayo. Pero ako naman na maglalaro. Hindi na ako nakakalaro guys. Ang laro ko was always turbo, para lang ma-level to yung Arcanas. So Team Kalag has the opportunity to, ayun nga, naban na nga yung Spectre. Sasabihin ko na sana. Pero they pick yung Spirit Breaker. So same lineup sa mga ibang teams kanina. Gamit na gamit talaga itong mga heroes na to. Which is mga meta heroes na nerf daw pero parang hindi naman. Hindi pa na nga nagagamit ng NG ang kanilang reserve time. Grimstroke will now be picked by Team Kalag. And Legion Commander, oh, what a nice. That's gonna be a nice offlane para sa kanila. Especially malalambot tong mga to, pero Razor kagad ba pipick. If this will be an offlane or a core or position 1 Razor, at least meron na silang pang counter dito sa duel ng Legion Commander, no? Which is gonna be the static link. Unless sobrang lakas talaga ng damage or taas na talaga ng duel damage itong Legion Commander, hindi na siya mapipigilan dyan. Pero ang daming Ayo is still open if they want to pick Ayo for Kalag. Last pick na to, Mipo. So, ayun nga guys, no? Magandang gabi ulit. This is gonna be the last game. Maayong gabi para sa mga Cebuano, especially sa mga Team Kalags dyan, mga Cebu site.
And tuloy-tuloy lang ang ating pagkakas. Medyo papansin ko, ano na yung ano ko dito, hindi na kagaya dati. Masikip na sa dibdib. Magsalita na tuloy-tuloy, hindi ko na kaya mag-inbound. Inbound to more. So now Noob Gods is taking their reserve time to pick their fourth pick. And Wraith King ang kanilang magiging fourth pick. I think this will be a Wraith King ni Noah no post 3. Possible Wraith King post 3 to by Sir Noah. And a Razor mid or post 1. So at least the heroes na meron dito is not squishy for Noob Gods para hindi ma-burst down kagad ang Legion Commander with full health. Warlock lang. And we are waiting if Noob Gods will be choosing post 1 for their last pick. And Team Kalag, open pa yung Zeus. They can actually pick for Zeus here. Especially may mga Spirit Breaker, diba? Baka cancel natin yung charge with the Lightning Bolt. Kailangan mo lang ng Spider Sense also to help Elsie sa kanyang duel. Zeus is a good pick, pero Invoker ang kanilang mapipili rito. And Kyop Mababan, which is also Bosset nakatapat sa Invoker. When I am picking Invoker, Bosset talaga yung Kyop na yan. So let's see if this will be a 4-Voker. That's fine. That's good. Pero I think 4 to is like bababa na rin. And Faceless George. They expect that they will pick Jorge because of the Chronosphere and Cataclysm capability na merong combo itong lineup. But I do think na 4 ata tong Invo, then 3 Nature's Prophet. Then if they are looking for post 1, Sven is available. At ayun. Pero may Razor kasi. And they, yun nga lang, medyo mabagal pa yung static link around early to mid game. And let's see if they can, steal a lot of damage din dito sa Sven or sa Legion Commander. PA is banned. Wraith King is already picked. Pero if they can pause 1 dito sa Wraith King, 4 SB, Warlock naman sa 5. Barney, siguro maganda. Barney, no? Primal Beast, kung hindi nyo kilala si Barney. Primal Beast. Pero Tiny ang kanila magiging pick. So, let's go ahead and proceed sa ating game number last. So, Warfare. Ito, kilala ko to. Matagal na to. So, si Sir Noah ang magre-Razor. Grabe naman, level 2 na yung Razor. Level 2 na yung Razor. Halos lahat ng Arcana na pa level 2 na nito na Sir Noah. Diyos ko. Hindi, kaka 5 hours OT ko kasi yan eh. Nga din tayo nakakalaro. Si Condor Iano. Let us wait. Ang ganda ng Wraith King. Liwanag, oh. Grabe naman yung Wraith King na yan. Galit na galit. So, tingnan natin kung sino mas galit sa Sven at Wraith King mamaya lang. At ito na nga, ang ating huling laro
ngayong linggo. Pakilala muna natin side ng Radiant Noob Gods. Lowa gagamit ng Razor, Raid King naman para kay Warfear, Tiny naman para kay Rikitik or kay Rick, Warlock naman para kay Jeffy, Spirit Breaker naman para kay Dustin. Kabilang side naman dito, Team Kalag, Jeff para sa Sven, Nature's Prophet kay Edward, Legion Commander para kay Jay, Invoker naman para kay Cassie, and Grimstroke para kay John. So 5-man or 4-man smoke para sa Team Kalag dito. Na makikita nyo naman guys, medyo kalat-kalat dito yung Noob Gods So itong si Warfare, post-gaming pala talaga to. From before, no? So wait lang, 5-man dito, makikita yung Raid King. Makikita ba natin kung mapipigilan ba siya? Medyo malayo yung Sven for the stun, pero I think they will acquire this side of the map para dito sa this side of the map ng Radiant or ng Noob Gods. Pero medyo konting panakot lang pala yun. Warfare will be heading straight dun sa kanilang Tier 1 tower. Pero yun nga, grabe nga yung mga wordings dito. So hindi yan kita guys. Paglagay mo ng word yung dito, hindi nila makikita yan. So ayan. Tatlong makukuha dito ng Team Kalag. For the bounty rune. So Tiny will be their mid lane, and Razor will be the off lane here. So naharas nga dito si kaibigan mong Raid King sa may bottom lane. Pero wait lang titingnan muna natin yung babaguhin lang natin yung announcer. So ayun na nga, nagkatapatan na Raid King and Warlock will be leaning against DLC and Treant Protector. Sa mid lane naman, Tiny versus Invoker, and I think that's gonna be a Quaspex Invoker. Sa top naman is gonna be Razor and Spirit Breaker against this Ben and Grimstroke. So maganda nga yun, Soulbind plus the Stormhammer. So dalawa kagad tatamaan doon. And Edward nakaharas ka dito. Na-critical pa nga. Natalunan. With the jumping lason. Axie Days. So, ayan, medyo kalmado pa. May konting harasan dito pero napakagandang lane to from Noob Gods sa may bot lane, especially with laning with Warlock. And dito naman sa top lane natin, sandali lang plasma field magagamit dito. And dyan, nangangalahati yung kanyang buhay pero magagamitan niya naman yung kagad ng Inkswell. Pampabilis. Mid lane naman natin dito is, ayun nga, medyo pabor ako sa Tiny rito, especially with the Tiny, with the Avalanche Toss combo. Pero magbe-bracer yung Invoker natin to, syempre yung kanyang HP and also, may magic resistance pa rin naman yan. Health regeneration na pala ngayon. Okay. And ayun, Inkswell, Dustin dito. Kinakanasa dyan, tatamaan ng stun, maaabot si Jeff. Huli ata yung kanyang Stormhammer doon. Napatipi na nga si Edward dito pero Dustin, tinan natin kung makakawala ba. Wala siyang Charge of Darkness dito. Dalawang normal na lang ata. Pero naku, tinulungan pa siya. Tinulungan pa sila ng creeps dito. Ang problema, napakabilis ng takbo nito ni Dustin. 350 ng kanyang movement speed. Yun nga, nakatakas pa. Edward, medyo masasayang yung kanyang pagdalaw doon pero teleportation na naman na skill yung nanagamit niya. So, baka kapag TP out pa siya. So, Tiny meron ng 4 na delay dito. Matcha-charge nga dito si Cassie sa may bandang mid lane. Kaso nga lang walang mana itong si Rick. EMP to prevent itong si SB na makapunta or mahahawakan siya. Pero all is good, all is well sa lahat. Tiny leading the board in terms of CS. And wala pa rin naman pagbabago dyan. And yun. Late game advantage natin. Siguro I'll go for Sven. Siyempre Sven yan And wait lang, mid lane. Meron natang digmaang magaganap dito. Si Cassie, delikado kanyang lagay. Delikado rin naman si Rick. Pero tingnan natin unang mamamatay. Si Rikitik dito. Nabuhay pa nga si Cassie doon because of the tree or sprout na nalapagan. Hindi niya kagad na normal. And also with the cold snap. First blood makukuha nga ng Team Kalag doon. Wala pang Warcry dito si Sven So focus lang siya sa pagpa-farm. Razor.
Wala pa siya ganong ano rito. Ganong ganap sa may top lane. Hindi naman din nagkakalayo yung kanilang CS ng Sven. So, inom lang ako guys. Wait lang, si Warper dito, delikado lagay. Upheaval na magagamit dito, pero walang pakialam. Pero ano, yung sa top lane, patay ni Dustin itong si ano, Grimstroke, sorry, inom lang kapat ako eh. So, EMP Cold Snap magagamit dito kay Rick. Mauubusan siya ng mana. Wala rin palang mana dito pero andyan lang naman si Edward dito para tulungan yung kanyang tropa. Rick makakapag-purify pa to survive. Meron siyang bote dito plus the water rune matcha charge. Itong si Nature's Prophet. Pero yung courier, mamamatay. Nabigay pa nga yung glove of face doon. Avalanche Toss combo will be available at naando na nga. Sino matotos? Si Cassie, may ghost walk pa siya. Tornado lang. Pero naku, hindi niya pa nabitawan yung tornado para sana mapatay ito si Rikitik. May chance pa siyang mabuhay doon pero dalawa naman sila nagkamatayan doon. Pero si Edward ang makakakuha ng kill dito sa Tiny. Grabe naman kung Myrie Irving yun. Para may hawak na bola. Now SB will be taking ni ano din dito. Water rune sa may top lane. Or sa may top river. One na itong ating invoker while yung ating Tiny naman is also 1-2. So, nakapag-earn na nga si Invo. Top lane, wait lang, sandali. Naku, si Jan mamamatay na naman with the static link. And Jan, delikado lagay niya. Hindi na nga nag-go dito yung Nature's Prophet sa top lane. Plasma field ba gagamit na with the normal attack. And sayang. Muntik-muntik na nga yung Sven na mapatay doon. Habang sa bot lane naman si Warfare, medyo kalmado pa. At naku, si Rick, kababalik lang. Wala na naman kagad mana rito sa may mid lane. Pero tuloy pa rin siya sa pagpa-farm. So talagang inuuna nila yung malalambot dito sa side ng Team Kalag. And they're taking advantage kung anong meron dito na mahina o kahinaan ng Team Kalag. And they are able to pull some creeps here. Marama din na yan itong Sven sa XP. Pero dyan nakikilich lang dito and alam na nila yan. Nako po, yung mid lane na naman. Di na naman natin nakita. Antok na talaga. Kasi will be taking the kill again dito sa ating Tiny. Nakuha nga ni Jeff itong stack of creeps dito sa may jungle sa may top. And Dustin with the envy. So, ano kaya magiging plano rito ng Noob Gods? 3-3, less than 1k gold advantage ang labang dito ng Team Kalag. So, balik na sa mid lane itong si Rick. Ang problema, medyo gap siya dito sa invoker ng 1 level and EMP na naman with the combo. Nakukuha. Bottom lane naman dito. Medyo kalmado palagi. Kahit na level 6 lang nga yung Razor pero wala pa rin siyang mana doon. Medyo mababa yung kanyang mana. Top lane. Bumalik na naman si Jan. Pero yung invoker natin merong rotation ng problema. 180 lang yung mana niya. Pero meron naman siyang EMP rito. Ako, si Warper. Macha-charge naman dito si Jay. Kaso wala pang SS dito yung yung Raid King. Mag-iingat Jay. Muntik-muntik ka na nga. EMP tatama sa dalawa. Tatluhin mo na pala dahil naandun si Dustin with the charge. Mamamatay kagad yung Raid King doon. Wala pang nagiging bawi ang Noob Gods. And they were able to take the most important kill doon sa lane which is gonna be the post one of Noob Gods. And Kasi titipi na ng mid para to follow up yung kanyang pag-defend dito sa mid lane and also yung kanyang farm. And malapit na rin siya para sa kanyang Hanok Midas. Kailangan magpa-6 dito ng Raid King. Para kahit pa paano medyo kampante siya. And Wisdom Rune. Nakuha nga ng both sides. Ng tag-iisa. So walang problema. 8-minute power rune. Sino ang makakakuha rito? At mukhang suswertehin ng Tiny to get the illusion rune dito sa bot lane. Pero sandali lang. Ando na nga yung Nature's Prophet. Para sana kumukunin. Kaso naunahan siya ng Tiny. So si Kev wala pang item dito Tornado EMP na naman. At yun, ubos ang mana ng Tiny. Grabe, level 4 yung Wix at nandun na nga ang Sprout combo plus the Cold Snap. Andun na rin ang Silencio plus the Inkswell. Pero andun na charge nga. 3 heroes na tamaan dito ng
SB, pero Fatal Bonds, ang daming tinamaan. May mamamatay ba? Edward ang unang papanaw. Lestat sinusundan yung Invoker, pero si Jen sa backends manapatay dito, nirikitit. Ghostwalk magagamit ng Invoker just to save himself. Himself pala. At ayun, napaganda pa para sa dito ng Noob Gods yung nangyaring engagement na yon. So TP after TP ang naganap. So, Sven is still farming freely pa rin naman. Wala naman nagiging problema. Pero bottom lane natin, tandaan nyo, wala pang SS itong si, Wraith King. At medyo masakit na yung normal attack nitong Nature's Prophet because of the Medallion of Courage. Na meron sa Lestat dito. Nako po, si Jeff ang kanilang target with the static link. And I think that's gonna be enough to kill the Sven finally. After a few minutes, they were able to catch his advance sa kabilang side naman. Ako yung Wraith King mukhang papatayin din. Wala pa siyang SS dito. And delikado ang kanyang lagay. Mano, normal nga ni Edward. Pero charge, tatlong heroes na andito para sa Noob Gods. Yan na ang Avalanche Toss combo. And mapapais. Ako po, meron kayong Kill Him later. Mano, normal naman ni Jeffy. Itong Nature's Prophet. Pero naku po, ang paulan ng overwhelming odds ang tatapos naman sa buhay dito ni Jeffy. Invoker na andito na nga rin. Rick, matcha-charge ito ni Dustin. Naku po, kapag charge ka ba, napigilan naman ang tornado yan with the EMP blast and +1 normal. Nito ni Cassie, toss. Avalanche toss lang. Diyan lang sa iisang linya, Warfare, magagamit niya na ngayon mga skeleton niya. Pero wala nang follow-up after that. He will just choose to farm on his lane para magtuloy-tuloy yung kanyang progression. Pero kasi dito, ang ganda ng mga nakakuha niyang kills. Pero Rick, makikita nga ako, makakancel pa ata yung kanyang TP. Wala siyang mana rito. Meron siyang stick pero third lang yung charge. Meron pa siyang earn na nakastack. Plus the Inkswell. Charge hindi na nga aabot doon. And Lion will not be able to save his mid. And Warfare nag-aabol pa. Available ang Incarnation. Pero meron pa kayong Sentry Wards. Meron nga. Andyan na nga Nether Strike. At ang Bastion tatapos sa buhay nitong Nikasi. And killing spree streak will be ended by Spirit Breaker. So, kahit pa paano merong exchange, problema lang yung tayo natin is medyo nabugbog nga. J. Ang target na dito is walang iba kundi ito. Warlock. Legion Commander with the duel at makukuha niya ngayon duel damage at si Edward hindi ko alam ano nangyari. Bakit in-sprout niya yung kanyang sarili? At ang unang duel damage, ang unang duel attempt will be successful dito, no? Sandali, matatanaw nga nila itong si Dustin. Dustin macha-charge. Itong si Jeff Warcry magagamit. Nether Strike is not available pero naandito na rin ata yung Nature's Prophet. In-stop niya yung kanya pagtitipi. Grimstroke naman nagtipi doon sa Torre. Facebook is available pero Lestat nandito na rin to back him up. Na-silence ka lang siya. Charge magagamit na rin Ink plus the Inkswell. Pero hindi ata magiging enough yan para maligtas siya. Dustin is getting the kill dun sa top lane. So talagang medyo nabakuran niya ngayong Sven kahit papaano rito, no, yung Razor na to. So medyo talaga naging good lane yung nangyari sa kanya. Pero Arcane Rune, meron dito yung Tiny, naka-charge na rin siya rito. Tingnan natin kung makakapag-tornado pa. At pa yun nga, magagamit na ngayon Tornado plus the Icefall. Nether Strike is available, kaso nawalan siya ng mana. Golem na gamit na nga rin. Ghost Walk, EMP lang ang gagamitin niya. Pero ang normal attack ng Golem ang makakadali sa kanya. Arcane Boots is magagamit pero hindi pa tapos yung doon. Hindi pa tapos yung EMP ron. Nabawasan na naman nga yung mana nila doon. So, grabe yung pag nila ng sentry rito. Paglapag nila ng sentry, talagang gusto nilang patayin eh. Fortification magagamit na nga lang din. Pero Warfare dito nag-iisa lang sa may bottom lane. Pero Incarnation is available. Pero hindi yan nag-go ng Team Kalag. Kaya ng Warlock Golem, talagang kinakat niya yung creeps dito sa mid lane para maka-provide na magandang damage. Ito naman sa top lane ako si Lestat delikado kanya kalagay pero makakapag-SS pa. Static link is also available at nando na. Plus the Nether Strike. Dustin is gonna be on the killing spree pero God's Strength ang Sven. Naku po, delikado lagay dito dalawang heroes ng Noob Gods. Malapit na kasi Noah. Wala siyang stick cooldown pa at kung si Dustin pa susunod. Sa kabilang banda naman si Jay mamamatay. Doon sa Tiny makakapag-charge pa yung Spirit Breaker at mukha na nga walang makakapigil doon sa charge ni tropa at makakapag-TP pa siya pawi ng base. And they were able to kill both cores ng Team Kalag. And I think that's still a win for Noob Gods. They are now up 2k gold lead with a 13-10 kill advantage.
And Tiny already have his blink dagger. Hindi na natin natanong yung pagkamatay ng LC dun eh. Dahil sabay nga nagaganap yung mga tirada ng dalawang kupunan. And Wraith King will go straight to his Radiance after building the magic one. And now already have a Sacred Relic. And mid lane will be denied by Nature's Prophet. And naku, John, madide-word pa nga yung words dito sa mid. And ito, napakalalim na words ito. Napakagandang words yan. Coming from Denben. Meron din naman sila dito. So, pantay-pantay lang. Pero magre-relay kasi yung S-Ben sa triangle niya. Pero 3-man dito. Naghahabol. Sino kayang plano nila rito? Nakahisong invoker na harangan. At mukhang si Wraith King ang kanilang magiging plano rito, guys, ha? Yung bottom lane. Zeros at alam yan. Alam yan ng Noob Gods. Meron silang words dito, eh. Ang tanong, mababakapan ba sila? So, titingnan natin. Makikita nga dito, yung Wraith King. Andyan na nga ang EMP. Nako, wala nang mana pang reincarnation. Maduduel kagad yung Warlock without committing any skills. Napakaganda na bang ano nun? Soulbind, kaso problema, wala nang follow-up. Nandito sa may likuran si Lestat. Mamamatay kagad dito si Cassie sa may likuran. Kaso makakapag-TP yung Nature's Prophet sa may likod. Jay naman dito naghihikahos. Malapit na siyang madagit ng Noob Gods. At ayon, 3-2 exchange. Mamamatay nga lang Wraith King dito ng Noob Gods. Well, tatlo naman ang mamamatay sa Team Kalag. And medyo na-delay nga sila. Alam na nga nila eh. Medyo na-late pa yung pagpunta nila. MVP sana tong words na to. If they are prepared para dun sa team fight na yun eh. Medyo na-delay sila. Hindi nila in-expect. To Invoker. Ready to Independence bottom tower at ayun ang EMP Tornado combo. Magagamit ang plasma field plus na ando na nga rin. Yung yung golem duel magagamit dito kay Legion, kay Razor. Aabot ba? No, hindi aabot yung duel damage at mukhang mabubuhay pa yung Razor dito. Kaso hindi, yung meteor damage pala ang tatapos sa kanyang buhay. SB na andito na rin, Dustin with the mega kill, mapapatay yung Invoker sa may likuran. Kaso si Jeff dito, mapapatay niya rin naman yung isang support ng Noob Gods. So that's gonna be 2-for-1 exchange. Baliktaran na kanilang laban ngayon dito. Jake, muntik-muntikan ng Aron. Eh, na tier 1 tower sa may bote ng target nila. Naku po, sa may likuran si Dustin. Gumugusto pala. Napatay nga si Jay. Hindi ka pa kasi sinundan pa ni Jan. Pero patay si Dustin dito kay Jeff. And partida, wala pa nga rin siya ditong God's Threat because wala siyang mana. But he was able to pull up a kill dito sa mga heroes ng Noob Gods. Pero Rick will be able to defend ata itong bottom tower, no? And Wraith King, medyo ano pa to eh, medyo hindi pa to online talaga because nag-Regents build nga siya. And medyo matatagalan nga yung kanyang pag-scale up pa after pa ng ilang minutes, mga 5 to 10. Meron na yung item to survive din, no, sa isang team fight. Medyo hindi lang maganda kasi nauubusan siya ng mana. So Rick dito walang mana, he will decide to go to base para mag-regen. So Lestat di talaga tinatanan yung tier 1 dito sa baba. So, hindi na naman din susukuha na ata ito ng Team Kalag. Grabe yung Team Kalag dito, guys. 5 papunta ng baba. Quick item check tayo dito, Razor. Ano na lang pala to eh. Recipe na lang para sa kanyang BKB. Rating, wait lang sandali. Yung Warlock makikita ata. Duel plus the GS plus the Sunstrike. NJ makikita nga yung kanyang ikatlong duel wins. And Lestan was able to escape. Pero yung tier 1 tower dun sa may top lane, nabasag na rin guys ha. Kanina pa ata yan eh. Pero Warfare, nagpapanggap na puno sana para makatakas. Pero ayun, makakatakas nga siya with the TP. Pero nakapag-charge siya nga ito si Dustin. Makikita nga kagad dito si Cassie plus the Avalanche Toss and the Nether Strike combo. Jeff dito meron pang gas rate pero pawala na. Medyo makunat ata yan si Dustin. Wala siya ng pang-hold. Naku, mapapabilis dito si Jeff. Mukhang naku, hindi ata makakatakas si Jeff because of the slow na meron itong Echo Saber. And that's gonna be 1-to-1 change. Pero phosphor lang yung makukuha nila doon against the Invoker kill. Pero 20-17, less than 1k gold advantage lang naman ang lamang dito ng Team Kalag. I'm sorry, ng Noob Gods.
So, ayun na nga. Tamang hunting na naman sila dito. Blade Mail is already available para dito sa Legion Commander. And I think they are trying to kill this. Razor, ang sakit ng overwhelming odds na andyan na nga ang TP plus the global presence of the Sunstrike. And di nga lang umabot to para sa kanyang dual damage. So, sobrang sayang. BKB na rin sana to si Sir Noah. Hindi niya nga lang napindot because of that duel. Eh, nasayang naman kung pipindutin niya pa. So, they were able to make space para dito sa kanilang Wraith King. And they just need to keep it up. Labang na ngayon sa net worth itong Team Kalag. So, kailangan lang nilang ipagpatuloy yan yung S-Ben na nakunguna na ngayon sa net worth. And Tier 1 tower sa mid lane ang kanya na nagiging trip. And while the other heroes of Noob Gods is hunting for this S-Ben. Let's see. Pa-mid lane na ngayon yung charge. Kasi na naman ang kanilang trip dito. Avalanche combo is also available. At nandun tatamaan with the Nether Strike. At nandun na nga Acewell. Patatamaan ba? Nako po. Ang Soul Bind plus sa Tornado. And mabubuhay pa rin si Cassie because of the kuwas. At nandun ang Lifesteal for the spell. Lifesteal. Naku po, 2 sa 1. Jeff Condoriano. Nagmamalakas na. Ang sakit ng right click pero si Lestat ang nangunguna sa lahat. Buo pa rin ang kanyang buhay. Napakasakit ng kanyang kidlat. Tatluhin mo na si Cassie. Delikado lagay. Ghostwalk is available. Meron bang website? Itong rating, makakalapag ng sentry ward itong si Lestat. Wala na nga lang silang follow-up dito. Pero they are now able to provide some damage dito sa Tier 2 tower ng Team Kalag. Tornado EMP again. No, walang tatamaan. Pero ayun, plasma field. Pero hindi nila susukuan to. Hindi nila susukuan. Pero ayun, nasukuan na. Hindi nila napansin yung Razor dun sa may likuran. Naubos na, pero pag-ibig. Pero sayang yung Invoker, medyo kumunat na. Grabe yung spell lifesteal. Spell lifesteal. Hindi mo na alam no? Yung spell lifesteal niya nga because of the quas. He was able to regen some HP dun sa engagement na yon and was able to to execute some skills. So item check tayo, continue. BKB na nga itong Razor. Next item will be Lincoln Spear. Itong Wraith King naman natin is BKB, kanya magiging next item. And hindi ko alam kung ano pang merong item yan. Mitral Hammer ipapadala na. Wait lang, sandali. Itong Tiny kumakaldag na pala dito ng Nature's Prophet. And up na rin yung kanyang Echo Saber dito Warlock naman natin. Meron ng Refresher's Orb. 21 minutes. And Spirit Breaker Soul Booster na rin ang meron siya. And malapit na para sa kanyang Octarine Core. SB naman natin, wala pang BKB Kalahati pa. Pero meron siyang dagger dito, Echo Saber, MOM, and Chrysalis. Nature's Prophet is already on Solar Crest and Orchid of Malevolence. And Legion Commander naman natin, meron ng Blade Mail. BKB magiging next item dito. Ang Invoker, ganun pa rin naman. Merong Vessel plus Midas and Witchblade ang kanyang magiging sunod na item. Recipe na lang, while on the Grimstroke, merong Glimmerscape and Either Lens ang kanyang magiging target. And Wraith King dito, naku po, kompleto ata ang tropa ng Team Kalag dito. Wala siyang mana ngayon at doon na nga natatapos. Pero hindi, meron pa lang shard. Mabubuhay siya pero makukuha ngayon ng Legion Commander ang dual damage one. Pero walang backup dito si tropa. Bakit naman ganoon? Iniwan yung mag-isa yung post 1 nyo at nabuos nga ng Team Kalag ang galit nila doon sa Wraith King na nag-iisa. And now, I think magro-Roshan tong mga to. Kukuha nila yung Watcher. So, ayun. Ang unang Roshan ay makukuha ng Kalag. Huwag yung iiwan yung postman nyo. Pero wait lang, yung Tier 2 tower sa top lane, pag ito nabasag bago mamatay itong si Roshan ay talagang sulit. Sulit pa sa sulit sa inyo na yung Roshan. Akin na yung Tier 2. Aabot ba? Dito naman sa may naku po. Nakita, ang dalawang dapat hindi magkita, na-stun pa nga siya rito. At makukuha nga ng Nature's Prophet yung kill. Rito sa may Warlock, pero Tier 2 tower sa may top lane, buhay na buhay pa rin. Sobrang sayang naman, hindi sila umabot.
Na fortification din kasi. Fortification. Pero 3-man SOD para sa team kalag dito. Available na rin yung duel dito ni Jay. Matatanaw ata nila sa Jeff dito. Alam ba nila? So, andun, Razor, makikita nila kaagad rito, guys, no? So, magkakasalubong pa. Andiyan na nga, mababash, mai-stand. Ako po, mag-isa pa rin yung Isben, pero meron siyang Aegis of Immortality rito, guys. Masa-silence yung Spirit Breaker BKB magagamit na nitong Razor. At nandun na, duel na nga si Razor dito, Solvay. Wala tatamaan kundi nag-iisa lang Lestat. Nako, pinalo-palo, mamamatay na nga yung SB. Kaso kapalit naman doon Legion Commander BKB para dito sa Tiny. Pero makakapag-TP out siya and no one will follow the footstep of this Spirit Breaker. Dahil siya lang mamamatay at ang kapalit nun, guys, Aegis of Immortality plus the Legion Commander. Pero matatanaw nila itong si Warlock, masisilensyo at di mo na malalapag yung golem mo. Warfare naman dito, Raking nagbamasin 13 seconds para sa kanyang reincarnation, hindi naabot. Nako kaibigan, mali ata yung decision mo sa buhay. 3 sa isa. Okay na pero dito, Rick, tatamaan pa ng tornado. Ice Wall, meron ba? Pero hindi. Cold Snap plus na EMP and earn ang kanyang magiging combo. Hindi pa nga siya nabibigyan ng earn dito. Masasilence siya. Plus the Sunstrike, hindi tatama. Jeep dito nag-aabol pa rin. Pinning blast ako po. Mamamatay pa rin naman pala. Pero andyan ang kasagasa plus na Nether Strike coming from the Spirit Breaker. Diyan na ang golem. Inubog na. 3 tatama na golem slam. Plus the plasma field. Plus the static link. Ako po, mamamatay pa rin yung spell. Makaka-cancel yung kanyang TP. Pero si Cassie nagtatakbo. Takbo na kapatid. Mabilis ka sa kahit na sino man na yan. Unless ma-charge ka lang. Pero yun, nag-words pa. Nilatigo sarili. Pero hindi nahabol. Inubo na. Yan ang patunay na nagtatandaan na. At nagkagulo na nga. Natalo pa. By taking the lives of this Ben. 27-7, medyo matchy-matchy ang ating laban ngayon dito, guys, sa ating huling series ng gabi. Tier 2 tower, binabalagbag ng 2 golem dito. And take note, hindi yan Aghalim's golem, guys. That's the normal golem Makatian. Ayun ba? Pero natin na naman. Sige, ituloy nyo lang yung ganito. Yeah. Pero ayun na nga. Shoutout sa mama ko na nanonood pala. Sabi niya, wa baka gikapoy, sige kag yaw-yaw. Ganon talaga. Pero up na yung BKB ng Legion Commander dito SOD para sa 5. Sasama ba si Cassie? Pero sandali, ayan na nga. Natagira naman. Grabe naman yan. Nakakakilig na blink out para rito sa Tiny Bubbles. NGS magagamit na nga rin, pero naandun si Lestat. Hinigupan na nga ng damage dito, BKB. May magagawa ba? Warlock, wala pa rin golem dito. Lestat nagbabasim. Ako po, napakasakit ang damage with 129. Bonus damage kaya ang problema, wala ka ng BKB, kapatid. Naku po, tinulak pa rin. Hindi tamaan ng Sunstrike. Sa may likuran naman natin dito yung Nature's Prophet. Binabalugbog. Lestat, mamamatay na nga rin. Killing spree, matatanggal na. 2 sa 2, pero 2 heroes naman dito ng Noob Gods is nabigay na nga lahat ng dapat nilang ibigay. Dustin, hinahabol itong si Cassie, pero nako, na-charge plus daw avalanche toss combo, mabubuhay ka pa, Jay. Wala na ata magagawa dito, na ando na nga rin yung Soulbind combo. At nako po, Tiny, kamutik-mutikan or mamamatay, magpapalo, malalatigo. Pero ayun, napatay nga ni Jay itong Tiny Bubbles. Dustin, nako po, buhay na buhay pa rin yung rating, pero enough ba yung magiging damage? Medyo makunat na yan at pakati na rin yung damage dito, pero available pa yung kanyang reincarnation dito. Charge magagamit yung 3 pang hero buhay dito sa Team Kalagda ko. Adyan na, hindi na kailangan ng Nether Strike at tando na ang EMP. Tatamaan itong rating, pero hindi na kailangan ng mana para dito sa kanyang reincarnation. Makakatakbo ba? At hindi pa nga siya mamamatay dun. Pero yun, nakita nga ni Dustin itong Nature's Prophet ngayon, guys. Nether Strike. Pero 2 lang sila dito,
Ah, hindi, anong dalawa? Ayan o, dalawa yung golem. Tatamaan si Cassie rito. Namadada siya. At siya na yung Nether Strike, pero nando na nga. Ang slow ng Reincarnation is narinig ko na nagalit na galit. Pero naku, yung Raking, hindi makalabas. Hinahabol si Cassie ng mga multo, ng mga skeleton. Pero yung isang golem na ipit dun sa tower na RTC. Dun sa clip, hindi pala tower yun ako. Delikado. Napukpok. Di kalimot. Itong si Raking, itong Sven, agay, agay. So, 3-1 makukuha ngayon ng Team Kalag at unti-unti silang bumabangon dito sa pagkalugbok ng bahagya. And 33-31, 2K gold lead para sa Team Kalag rito. So, medyo nagkakagulo yung nagiging team fight natin dito, guys. And I think Aghanim Steiny is the key. Aghanim Steiny is the key after nung after Daedalus sana. Kasi di na nila need ng right click dito. Team fight na talaga. And the Razor can actually build for for tawag dyan, hinahang for the Halberd sana, for the Sven, or kahit for LC. And Razor nga dito, Linkin Spear na up na sa kanya. Raid King naman meron ng BKB with the dagger din. And Aghanim, so magiging right click damager nila dito is for now will be Razor and Tiny. And SB malapit na rin for the Tiny. Warlock naman natin is opening for Glimmerscape naman after ng kanyang refresher orb. And Spirit Breaker, pa SB na rin to, isa na lang. And yung top, kita nila yung mga heroes na to. And while dito naman sa Kalag, medyo malabo pa yung kanilang mapa. SB naman natin dito, recipe na lang para sa kanyang para sa kanyang Daedalus And makati na pumalo yan if ever. Nature's Prophet naman natin, meron ng Aghanim Scepter, so meron ng bahagyang hold yung kanyang Nature's Wrath. Legion Commander, yun nga, Aghanim's magiging next item, which is pang dagdag nga ng duration dun sa kanyang duel. And also damage reduction. Wait lang. Celestat ka nila magiging target dito. Naku po, na DC. Matatanaw ba? Kita ata dito. Uy. Kita ata na nandito. Naku. Di ata kita yung rito, yung Sven pero tingnan natin, may aura kasi. Tingnan natin kung kita. Ando na nga. Tingnan natin kung makaka-react agad. Pero ayun nga, bumak na nga lang si Jeff dito. Mapuputol yung static link niya. Mapapaback siya. Pero naku, Noah, gumawa pa rin. Delikado lang kayo. Tindak ko, naubos ang yung buhay. And that was the opportunity for you to go back. Diyan na nga ang kupo nandito na Noobgad. Sa apat nga lang sila dyan. Mamamatay kagad, di na mabibitawan. Yung kanyang essence dito is walang tatamaan yung kanyang Stormhammer. Mapapabuyback. Etong Grimstroke Carson si Jeff sobrang nakati. Reincarnation mabibigyan kagad dito. Aray, Gunstreet. Medyo matagal-tagal pa yan. Ilang palo pa yan. Pero bumalik na naman yung Tiny with Avalanche Toss combo. Kaso hindi pa rin enough yun para siya yung makapatay kahit man lamang isa. And 4-1 ang magiging palitan dito in favor of Team Kalag. Kung sayang, nakatakas na sana. Babak na dapat yung Sven Kailangan na kailangan talaga nila dito ng anti-normal para sa Sven. No, LC merong 94 94 bonus damage para coming from his duel. So, tier 2 tower. Kinakalampag na ng Sven para sa Noob Gods. And ayun, they were able to successfully get that. And Daedalus is already up para sa Sven. And ayun, Dustin na. Naku po. And unti-unti itong Nature's Prophet ay nagiging problema talaga sa kanila, guys. Ang Phosphor na nagiging core. Nature's Prophet. And NP, mas mayaman pa. Phosphor to Phosphor NP to. Mas mayaman pa siya dun sa LC. Na post 3. And mas mayaman pa yung
core ng Nature's Prophet dun sa Wraith King. Kantingan na nga. And they will go for Roshan. And grabe yung palo with the DD. 1-8 yung crit, oh. 1-8-90. 1-8-98. Boy ng Warlock, 1-4. At ayun, second Roshan now falls dito sa Team Kalag, and they are trying to search someone na magiging first victim ng kanilang Aegis of Immortality. Dapat Aegis of Immorality. Pero ito nga, dalawang course dito, no, Tormentor ang magiging target. And nako, si Warlock ang makakakuha nitong Aghanim Shard. So, nice boost para sa kanyang Upheaval and Fatal Bonds. Pero yun na nga, gaya ng kanina, matchy-matchy pa tayo. Pero yun yung, natin is nakakalamang na ngayon yung tatlong course ng Team Kalag. Or tatlong heroes ng Team Kalag dito sa ating network phase. So, Phosphor nga itong Nature's Prophet, pero grabe, 12-4-18 ang kanyang naging score. Nag-scale up siya ng sobra-sobra because of kills and also assist. So grabe, 60 plus 71 ang total kills. Pero ayun nga, Dusty nagpakita na naman sa mapa, baka kapag SB pa siya, matatanong ata siya, pero ayun, maduduel si kaibigan mo. And Cassie would be taking a kill dun sa Defeating Blast, and the last tier 2 or outer tower na meron ng Kalag rito ay mababasag na rin. Or meron ng Mubgas dito ay mababasag na rin ng Kalag. So 10k gold lead na agad ang lamang dito ng Kalag after a few minutes. Pero yun, nako, GS magagamit na nga rin dito, pero tandaan nyo, meron pa Aegis of Immortality dyan. Dyan na nga ang pausok ng Razor. Jay, nako po, ang sakit ang damage mo kaibigan, pero mamamatay dito siya kagad. Warfare kukuha ng Reincarnation, magagamit na nga rin, pero yung backline naman, si Edward ang kumakalagpag. Isbe naman dito nakakalahati na yung buhay, pero meron pa siyang Aegis of Immortality dito. Wraith King naman, wala nang Reincarnation, pero sa kabilang banda, yung Nature's Prophet ang mamamatay. Buhay na naman kahit itong Espen, pero wala na siyang SS dito. Nako, si Lestat umahabol pa doon kay Cassie sa kanyang Invoker, pero Jeff, nako, TTP out, pero si Lestat ahabulin pa rin itong Invo. Wala siyang sight dito, pero makikita naman siya ng kidnap at makukuha niya kill. Yung kill dito sa Invoker, ending the unstoppable streak. So napakalaking 745 bounty ang makukuha dito ni Sir Noah para dito sa Invoker, and konting-konti na lang para sa kanyang Gipnir. Na napakagandang high ground defense gap coming from the Noob Gods. Kaso nangyari, namatay nga itong Wraith King, and madidili na naman yung kanyang Aghanim Scepter. So I do think na mauuna or mamumroblema rin ata yung Kalag dito once the Aghanim Scepter is already up para dito sa Wraith King. Jason Kilar, wash out po Sir Mel. Shoutout sa'yo, Jasons. Pero yun yung bosset doon, yung top nature na may axe. Pero ngayon naisip ng Team Kalag mag-Tormentor. Ganun sa rin para sa Legion Commander dito, guys. Talagang kalampag sa papag pag ikaw napalo nyan. Pero let's see ano magiging next build dito ng Tiny after the Shadow Blade. Will he be opting out for the Aghanim Scepter? Or wait lang, si Lestat, nahuli pa na ng duel dito plus TS Ben, and maaabutan pa para makuha yung duel damage doon. And one Lincoln is not enough para maligtas yung kanilang mga sarili dito sa duel, dahil ang daming pwedeng bumasag ng Lincoln Spear. Kahit Lotus Orb pa yan. And the one throw carry is dead. So Wraith King, isa pa kulang niya, and wala pang buyback doon. And na tier 3 tower nakakatukin dito ng Team Kalag. And let's see if Noob Gods will be able to hold this tier 3 tower without Noah. And andyan ang duel na naman with the Sunstrike, pero Reincarnation available pa ulit. Pero ang problema, siya lang palaging mag-isa. Hindi siya nasasamahan or wala siyang kasama. Naku, nakapatay pa nga. Grimstroke, pamamatay, pero kapalit pa rin niya ng kanyang buhay. Na andito na nga rin si Rick, papapatay na yung Invoker sa may backline speed na BKB. Kaso problema, napakaraming heroes charge na to. Tatabaan kayo, Wraith King, nagbabalik na rin with the Rangers. Ando na yung Nether or Nether Strike.
ng Spirit Breaker. Makakawala pa ata si Edward pero meron naman toss na available para ma-stop yung kanyang TP. Ultra kill para dito sa Tiny at yung LC naman ay makakawala. Nawalan ako ng hangin doon. So Nether Strike is the MVP plus the charge para madepensahan yung kanilang tier 3 tower. Repression or will now be popped para dito sa Warlock. Madaling madali. Hindi na pwede. Sayang yung Arcane Rune. Dapat kinuha na lang. Pero ando na nga ang Silver's Edge. Nakuha na ng Tiny rito. Napakalaking bagay niyan. Plus itong Defiant Shield. Pero tingnan natin. Isa lang ang may buyback dito sa Team Kalag. Kundi ang Esben lang. LC will he be able to defend this alone? And fortification magagamit na Esben. Boting back ngayon mahuhuli with the avalanche. Esben, guard strength, wala siyang BKB in 8 pero maduduel itong Raid King. Hindi pa available yung kanyang raid or kanyang incantation pero siya magarips dito. Para mambotin tayo baka tayo ang Esben. And LC will also fall down. Kaso nga lang kapalit ng Raid King. Buyback nag-iisa yung LC pero another fortification will be used by Team Kalag. Wala na silang second 40 dito pero available na yung Invo plus na Grimstroke at andyan na ang tatlong bola-bola pero si Rick mahuhuli. Itong si Cassie, meron nga lang siyang BKB, Soulbind magagamit sa dalawang heroes, Razor and Tiny Bubbles magate. Dito sa mga damage, magsasama-sama sila duel, hindi na ata aabot. Mamamatay pa ata siya and that's another dieback para sa Team Kalag. Unless that nag-aabol dito, Upheaval hindi na aabot doon sa Invoker. Pero matcha-charge siya. Pero itutuloy na lang ata rito ng Radiant ang pagbasag dito sa mid lane barracks na meron ang Team Kalag 80 seconds without the LC and Sven will big makakadepend ba sila dito? Wala nang hero dito. Sila stat na lang yung nag-iisa. Umaasim si Noah. Default ka na. Pag pinatay niya, default kayo. Buti na lang, nasa tama pa ang desisyon nyo sa buhay. Buti na lang, hindi nyo pinatay. Pero narinig din ang hiling ng sambayan ng Pilipino, ang halberd. Even sa halberd is the key. Pag pinatay niya si Noah, default kayo. So, wait lang. So, medyo kalmado na naman dito. Ang lahat. Pakalmahin nyo muna mga 5 minutes. Nauubusan tayo ng hangin pero up na ang Aghanim's dito ng Warlock. And this is a problem para sa Kalag. Especially ngayon na-hit na ng noob ang kanilang timings dito. And andyan na nga ang Daedalus ng Tiny Bubbles. And that's gonna hit like a truck. NSB naman dito up na rin mga kanyang Daedalus pero kailangan niya pa ng guard strength dito. So sobrang laking bosset ng Raid King sa kanyang Aghanims. SB meron ng Eels dito so that's a good item para dito sa mga naduduel. And invoker natin Nature's Prophet. Wala pang ganong item na bago which is Lincoln Spear lang. Legion Commander naman, Aghanims na nga rin with 246 damage. Ito pa yung isang problema ng Noob Gods din pero wait lang, yung Silver's Edge makikita ata. Si Jan nakita rin niya pero Golem magagamit pa sana kaso hindi na ata kailangan pero andyan na si Jeff dito pinapalo yung Tiny Golem magagamit na ng heroes. Naku po, 4 na Golem yan. Sabog ang ulo dito ng Legion Commander. Susundan pa ata ni Condoriano Jeff. Triple kill para dito kay Rick. Naku po, maa-avalanche mga itong Nature's Prophet. Edward na kukulong. Nabibiasa ka na kanina ka pa at ultra kill na naman para kay Rick. And laging kulang ng isa para sa Rampage. And naku po, medyo nasa wala ata itong God Strength ng Esben. Ginawa yung 3 doon. Knowing na nandun yung Warlock pero ayun nga, buyback para sa Grimstroke. Madedepend ba ng Kalag to? Kaya ba nila to? Pero yung Golem dito, tier 4 na yung plano. EMP, walang tatamaan. Sinowa lang. Pero nandun na nga matcha-charge nga itong si Grimstroke. 2 tatamaan ngayon ng Tornado plus the Meteor. Pero makunat yan mga sir kasi hindi na nga nagkakaroon ng damage dito mga kaibigan with the BKB. While on the other hand naman, tier 4 naman
ang binabanata ng ibang heroes dito. Ng Nubgas, dalawa tatamaan ang Avalanche toss. And Invoker will also falls down. Buyback magagamit na rin ni Cassie dito, pero ayun nga lang, magiglipner siya, matcha-charge pa, hindi available ang Nether Strike. After 2 seconds, pero yun, grabe yung tayo nila. Paano? Takong! Avalanche toss naman. Kalahati kagad yung buhay, maduduel nga itong Tiny. Kaso ang problema, basag na yung Ancient ng Kalag. Pero naku po, sayang. Nagkagulo. Noob Gods ang mga magwawagi sa ating last game. Ngayong araw, or ngayong week. Grabe, sayang. Tumapang yung Isben. Tatagos yung stand doon kaya taka-BKB ka sa golin. Dalawa yun, 4 guy. Pero yun nga, it is what it is. Nangyari na dapat nangyari. Pasakita ng right click, pagandahan ng skills at Noob Gods ang nagwagi. Natitingnan natin kung ano ang mangyayari next weekend. Maraming salamat sa pagsubaybay ng Cognilympic Season 6. See you next week.